Good day, ladies and gentlemen. Mukhang makulimlim na naman. Makulimlim na, uulan. Kasi mga nakalipas na araw napakainit di ba? Mga ilang linggo na, sobrang init. Pero ngayon medyo tag-ulan na po, ladies and gentlemen. Nakatanggap tayo ng katanungan mula sa ating YouTube channel na DJ Chiga. Kung first time mo makanood sa aking YouTube channel, guys, please, ano yung tawag doon? Subscribe. Yan, paki-like mo naman tong video na to para ma-notify ka. Tsaka siguro okay lang bang pa-subscribe na din sa baba. Kung ikaw ay GCash user, yan, i-subscribe mo na yan dahil ang mga pinag-uusapan po natin dito sa channel na ito ay puro tungkol sa GCash. Yan. Active user po ba kayo ng GCash? O yan. Siyempre kapag ka-active user ka ng GCash, may mga offer dyan, di ba? Meron tayong G-Loan, G-Gifts, at saka G-Credit, no? Yan yung mga pinag-uusapan natin. At ngayon, meron tayong katanungan na natanggap tungkol sa kanyang G-Loan. Yung SIM card daw po niya kasi nasira na. So, isabihin, hindi na niya ma-access yung SIM card niya na ginamit niyang pang-loan sa GCash. Okay? So, meron siyang G-Loan. Gamit niyang number doon ay yung SIM card na sira na. So, hindi na niya ma-access. Ngayon, gusto niyang bayaran yung kanyang G-Loan, di ba? So, ang ganda nun. Very good, no? Patatayuan ka namin ng monumento mo. Parang bibihira yung kagaya mo, kuya, no? Na willing magbayad. Kung totoo, sa iba yan, wala na silang pake, di ba? Pero ikaw, saludo ako sa iyo dahil marunong ka magbayad ng iyong G-Loan. Ang sabi daw, para daw ma-reactivate yung dati niyang GCash number, kailangan magpa-verify muna daw siya ng bagong GCash account using the new GCash number. Para nalito na yata itong natin, subscriber natin, no? Dahil nga gusto lang naman niya magbayad, pakahirap-hirap daw ng proseso. Siguro ang masasuggest ko sa'yo, pahirapan pa kita. Ang masasuggest ko sa'yo, kung gusto mo magbayad ng iyong G-Loan, i-check mo muna yung iyong email, no? Dahil sa iyong email meron diyang G-Loan na contract, no? I-check mo muna yung G-Loan contract mo, ganyan. Tapos i-access mo yung yung contract number mo, ano yung amount, no? Ilan yung monthly amortization, lahat yan, alamin mo lahat yan, ilang terms, no? Ilang months to pay. Tapos humiram ka ng yung bago mong number. Ano yung bago mong number? Smart ba yan? Kung smart yan, humanap ka ng number ng kaibigan mo, kumare mo, asawa mo, anak mo na Globe o kaya ay TM number. Okay? Globe or TM number. Tapos makitawag ka 2882. Makitawag ka 2882. Tapos makipag-usap ka sa GCash operator, no? Yung mga customer service ng GCash. Medyo matagal lang kasi sa experience ko, mga 2 beses. Yung unang beses kong pagtawag, ang tagal ko naghihintay, mga 30 minutes, ring ng ring, wala talaga pagsagot. Nung nakausap ko na yung GCash operator, yung customer service, naputol naman kami bigla. So nag-redial na naman ulit ako from the top. Hintay na naman ako matagal. Pero naging maayos naman na nakapag-usap na kami ng taga GCash. So ano sinasabi ko dito? Tumawag ka sa GCash customer service gamit ang GCash number ng iba. Tapos kung pwedeng alamin mo kung ilan na yung nabayad mo, ilan yung outstanding balance mo sa iyong G-Loan account, no? Makipag-usap ka sa GCash operator. O kaya pwede rin actually sa ChatGG pero mas maganda GCash operator. Operator talaga, napaka-oldies, napaka-pasay, lumang-luma operator, no? Makipag-usap ka sa customer service ng GCash, alamin mo magkano pa yung iyong outstanding balance. Tapos pwede kang magbayad. Pag nalaman mo na yan, magbayad ka over the counter sa mga bayad center, no? O kaya naman sa GCash ng iba, o kaya gumawa ka ng bagong GCash mo, di ba? Doon sa bills payment, meron dong Fuse Lending. Sa bills pay ng Globe, ng GCash, diyan sa may bills pay, i-search mo dyan Fuse Lending. Pwede ka na magbayad ng iyong G-Loan dyan sa GCash na bagong gawa mo na GCash. Diyan ka na magbayad. Okay lang yun, no? Wala naman masyadong magiging problema. Simple lang yung problema mo, kapatid, no? Kailangan mo lang malaman magkano pa yung balance mo sa iyong G-Loan. Tapos magkano yung monthly amortization mo. Paano mo malalaman yon? Tumawag ka sa 2882. Okay? Paano ka makakatawag sa 2882? Humanap ka ng Globe o TM number. Makitawag ka. Pag alalaman mo na kung magkano yung monthly amortization mo or monthly installment mo sa G-Loan, magbayad ka na using your new GCash account na verified. Okay? Magbayad ka sa pay bill sa ang tawag dyan, Fuse Lending. Okay? May tanong pa ba?
Sana naging malinaw, ano? So, ganun lang po yun, mga kaibigan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating G-Gives Cash Convert. Ang ating G-Gives Cash Conversion po ay real time. Makukuha po ninyo ang inyong G-Gives Cash Conversion. No, real time po yan. Pwede tayo mag-video call. Through video call pa din po, ladies and gentlemen. Kung gusto ninyo akong makachat, o hindi lang G-Gives ha, pati home credit kwarta, pati Revi credit, no, ano pa ba? S-Pay later, last pay later lang ang wala ako. Yan, S-Pay later, pati po yung home credit, ay hindi, yung credit card. Pati credit card po, kung meron kayong credit card, pwede rin po yan, mga kaibigan, ha? So, anong gagawin? I-click mo lang yung pin, i-click mo lang yung link na nandyan sa comment section sa baba para magkausap tayo, okay? Okay, huwag ka magpapascam, ha? Kailangan makipag-video call ka pagka-chat mo na si DJ Chico kasi maraming nagpapanggap na DJ Chico. Kukuhanin nila ang iyong G-Gives, tapos hindi ka na nila i-message, iba-block ka na nila. Okay? Yan yung mga scammers, no? So, para makasigurado ka na hindi scammer yung ka-chat mo, anong gagawin mo? Makipag-video call ka sa kanya kung siya nga si DJ Chico talaga. Okay? Syempre, tayo pa rin po ang pinagkakatiwalaan pagdating sa G-Gives Cash Convert. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.